man matutukoy ng maaga kung kailan tatama ang lindol, pwede naman itong paghandaan. May ilang materyales at gamit na pwede raw makatulong para gawing earthquake resistant ang mga gusalit mga bahay. Alamin kung ano ang mga yan sa report ni Trisha Zafra. Wala pang teknolohiyang makapagsasabi kung kailan lilindol, kaya dapat pirming handa. At ang pundasyon ng kaligtasan ang pagkakagawa ng ating mga tahanan, opisina o mga kalsada. Wala raw earthquake-proof na istruktura pero may pamantayan para gawing earthquake-resistant ang mga ito. Dapat mag-isip sila, ano bang concern nila sa pagpapatay ng bahay? No? Is it beauty or is it strength? Kasi kung gusto nila yung talagang structurally stable yung bahay nila, mag-hire sila lumapit sila sa isang qualified structural engineer. Isa sa mga hindi pwedeng laktawang proseso ang soil testing para sa mga 2 palapag pataas na istruktura. Magastos daw, pero dito ibabatay ang pundasyon ng gusali o bahay. Pag-isipan din daw ang paglalagay ng hagdan. Nakakatulong yan yung hagdan. Lalo na paglalagay mo sa mga strategic location, diba, sa gitna ng structure. Kasi it serves as bracing doon sa structure. At least yung sayaw ng mga columns mo, hindi masyadong sasayaw dahil nag-brace ka . Kaya mas maganda yung may hagdan. Lalo sa mga building, diba, mas marami hagdan, mas maganda . Pwede rin daw palagyan ng tangke ng tubig o kaya ay swimming pool ang roof deck ng itatayong building. Ito, nag-absorb to ng energy. Nagsaserve as buffer to parang kinokontrol niya yung movement para hindi magkakos ng more damage sa structure. Konkreto at bakal ang mga materyales na nire-rekomenda para sa isang earthquake-resistant na istruktura at dapat siguruhin daw na matibay ang pagkakagawa ng mga poste. Kapag may nakitang crack sa mga poste, agad daw patingnan. Nasa Visayas ang ilang miyembro ng Association of Structural Engineers Philippines para pag-aralan kung may dapat pang idagdag sa kasulukuyang structural code. Nang lumindol sa Visayas nitong Martes, lalo raw naramdaman ng mga inhinyero sa construction site na ito ang bigat ng kanilang responsibilidad. Sinusunod daw nilang mabuti ang plano ng gusaling ito na magnitude 8 to 10 ang resistance. Kailangan sumunod. Kasi once na may nangyari dyan, so iimbisigan . Kaya malungkat na malungkat kung sinusunod mo yung plano o hindi. Pero bukod sa kaligtasan ng gusaling itinatayo, araw-araw daw sila ngayong nagpapaalala kung ano ang gagawin sakaling may tumamang lindol habang nagtatrabaho sila. Ang aksidente, hindi nagsasabi yan kung kailan. Minuto lang yan, dumarating ko sa atin. Trisha Zafra, GMA News.